Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin sa Aralin 11 ang wika at gramatika patungkol sa pang-ugnay. Ano ang pang-ugnay? Ang pag-uugnay ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay o nagdurugtong sa mga salita, sugnay o pangungusap upang mabigyan ng angkop na pagpapakahulugan ang bawat pahayag. At ang pang-ugnay ay mayroong tatlong uri. Ito ay ang pang-angkop, pang-ukol, at pangatnig. At dumako naman tayo sa pangatnig o conjunction. Ang pang-ugnay sa pangungusap na gumaganap at nagsasaad ng kaugnay ng isang salita sa kapwa-salita o ng isang kaisipan sa kapwa-kaisipan hinggil sa kaanyuan. Ang pangatnig ay maaaring isang kataga lamang, isang salitang ganap at isang lipo ng salita at kataga, gaya ng kung gayon at sa wakas, sa madaling sabi at subalit, saka, man, ngunit, maging, kaya, dahil, kapag, at iba pa. Ang halimbawa sa pangatnig ay magsikap sa buhay gaya ng ginawa ng matanda. Ang ginamit po ditong pangatnig ay gaya ng. Sunod, manlalakbay at matanda. Ang ginamit naman dito ay at huli, mahal kita dahil ikaw ang nag-aalaga sa akin. At ang ginamit naman po ditong pangatnig ay dahil. Ang pangatnig po ay may dalawang uri. Ito ay panimbang at pantulong. Ang panimbang, ito ay nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. At, saka, pati, datapwat, ngunit, maging, at subalit. Ang halimbawa po dito sa panimbang ay gusto niyang bumili ng damit, ngunit wala siyang pera. Ang ginamit niya po ditong panimbang na salita ay ngunit. Dumako naman tayo sa pantulong. Ang pantulong, ito ay nag-uugnay ng di magkapantay na salita, parirala o sugnay. Kung, kapag, upang, para, ng, sapagkat, dahil sa. Ang halimbawa sa pantulong ay nagtrabaho siya ng mabuti para makabili siya ng damit. Ang ginamit na pantulong rito ay para. Dumako naman tayo sa pang-angkop o ligature sa Ingles. Ang tinatawag na pang-angkop ang nagdurugtong sa panuring at tinuturingan sa loob ng pangungusap. Ito'y ginagamit upang maging madulas ang pagbigkas ng mga magkakasamang salita. Tatlo ang pang-angkop na ginagamit. Ito ay na, ng, at ga. Ang halimbawa ng pang-angkop ay matapat na magbubukid. Ang ginamit dito ay na, mabuting tao ang ginamit naman ay ng, at panahong darating, at ang ginamit naman ay ng. Sa paggamit ng na, ginagamit kapag ang sinandang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa N. Pag sinabi pong katinig, ito po yung 23 na letra, maliban po sa A, E, I, O, U. Ang mga halimbawa dito, masarap na pagkain. Ang ginamit ay na, at ang sinundan ng salitang nagtatapos ay P, na kung saan ito po ay katinig. Sunod naman, maliit na bata. Ang sinundan naman po ng na ay T at matunog na balita. Ang sinundan naman po ng na ay G. Sunod naman, ipagamit ng nang. Ginagamit kapag ang salita ay sinundan ay nagtatapos sa patinig. Ito na po yung sinabi ko kaganina. Ang patinig po ay A, E, I, O, U. Mga halimbawa po nito, masamang panaginip. Ang ginamit dito ay nang sa masamang at ang sinundan po ng salita na nagtatapos ay A or A. Dito naman sa sunod, nagtotoong mahirap.
Ang sinundan naman po ng panghuli ay ang paggamit ng G. Ginagamit kapag ang sinundang salita ay nagtatapos sa N. Mga halimbawa, salaming malinaw. Ang salaming, ang ginamit dyan ay G, at ang sinundan niya pong salita na nagtatapos ay N. Hanging malamig. Ang ginamit po ay G, ang sinundan ay N. Sultang malupit. Ang ginamit niya po ay G, sinundan ng N. At pinakang huli ay ang pang-ukol o preposition. Ang pang-ukol ay ginagamit upang matukoy ang paksa at pinagbatayan ng impormasyon. Halimbawa nito ay tungkol sa, hinggil sa, ukoy kay, batay kay, ayon kay, alinsunod, para kay, at para kina. Ang halimbawa dito ay ayon sa taga-baryo, nagsisisisihi kunaga sa pagkakamaling nagawa niya sa kaniyang tiyahin. Ang ginamit po ditong pang-ukol ay ayon sa. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.